Bago tuluyang tumulak si Coach Tim Cone at buong grupo ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong, nangako siyang walang mawawala sa hanay ng Gilas sa panahon ng kanilang kampanya. Nagbigay din po siya ng reaksyon tungkol sa kaso ni Junmar at AJ Edu na pinanghihinayangan ng karamihang Pilipino. Si CJ Perez naglabas ng saloobin tungkol sa kalusugan at sa chemistry ng koponan. Coach ng Hong Kong Nationals naglabas ng kanilang goal habang papalapit ang bakbakan sa Gilas Pilipinas. At ang presyo ng ticket ng Gilas versus Chinese Taipei, alamin po natin ang lahat ng yan. Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa kasalukuyan, nasa Hong Kong na ang grupo ng Gilas Pilipinas na pinangungunahan ni Coach Tim Cone. Sasagupain nila ang grupo ni Duncan Reid na bumida rin sa kupunan ng Bay Area Dragons na dating hinawakan ni Coach Brian Gurgian. At bago tuluyang tumulak sa Hong Kong ang grupo ni Coach Tim, nag-iwan siya ng isang pangakong walang bibitaw hanggang sa dulo. Ano nga ba ang sinabi ni Coach Tim Cone para sa mga players nito? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Delphine Juquino ng Rappler. Mananatili pong magkakasama ang koponang ito sa bawat window. Maglalaro po tayo sa Southeast Asian Games, sa Asian Games, sa World Cup Qualifiers, sa FIBA Cup Qualifiers. Gusto po nating panatilihing buo ang koponan na to. Dahil sa tuwing maglalaro po tayo, mag-grow tayo mula sa kabiguan at tagumpay na makukuha po natin. So yun po yung pahayag ni Coach Tim Cone. Pero alam nyo, isa lang po yung gustong sabihin dyan ni Coach. Gusto niya lang pong i-assure ang lahat na by hook or by crook, walang mawawala sa koponan. Manalo or matalo, andito po tayo. Walang papalitan, walang aalis. At mananatiling buo para sa bayan. Yun lang po yun eh. Which is sa tingin po natin, maganda po yung plano kasi hindi po mawawala yung chemistry ng koponan eh. Hindi na magiging issue sa kanila po yun. At kapag walang issue po yung chemistry sa bawat koponan, malaki po yung posibilidad na magtala ng magandang performance ang Gilas Pilipinas. Malaki yung chance na manalo sa kompetisyon na sasalihan po nila. Kaya sa tingin po natin, magandang hakbang yun or plano mula dito kay Coach Tim Cone at siguro sa SBP na rin po yan. Sa pangakong hindi sila maghihiwa-hiwalay, tila kalusugan lang ang magiging problema ng bawat player para masunod ang gustong mangyari ni Coach Tim Cone. Kung si CJ Perez ang tatanungin natin, ano ang masasabi niya sa aspetong yan or sa kalusugan para manatiling intact ang koponan at makuha ang chemistry na lubhang kailangan ng isang team para makapagtala ng isang impresibong panalo sa bawat kompetisyon. Tutukan po natin si CJ Perez sa report ni Ruben Tirado sa Spain. Sana maging healthy lang lahat through the process ng Gilas. Yun ang pinaka-importante dun eh. Yung mga Japan boys, sila Kuya Junmar, kung healthy all throughout, magandang process yan. Mas mabubuo talaga yung sistema at yung chemistry. Sana ganun yung mangyari, no? Yung maging healthy po ang lahat para walang mawala or palitan habang gumaganap ang Gilas ng kanyang tungkulin sa bayan. Habang lumalaban sila para sa bayan. Sayang po kasi yung maitatanim ni Coach Tim Cone na sistema kung may papalitan sa kalagitnaan po yan ng paghahangad ng Gilas na makasabay sa pagbabagong nagaganap sa mundo ng basketball. Unfortunately, si Junmar, kahit kasama siya sa Hong Kong, hindi po siya makalalaro. Kaya sana sa susunod, maybe sa OQT, makapaglaro na po siya doon kasama si AJ Edu. Ang laking bagay po nila kasi sa Gilas eh. Yung maturity ni Junmar at yung tikas na dala ni AJ Edu, malaki po magagawa nun kapag nagsama po silang dalawa sa loob. Sa pagkawala ni Junmar Fajardo at AJ Edu sa kupunan ng Gilas Pilipinas, pwede nating sabihin na nabawasan ng malaking bahagi ang pambansang kupunan. Pero kung si Coach Tim ang tatanungin, tanggap niya ang lahat ng kakulangan ngayon ng binuo niyang kupunan. Paano nga ba nag-react si Coach Tim sa pagkawala ng dalawang malalaki ng Gilas Pilipinas? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Isipin mo 6'11 at 6'10 yung mawawala sa atin. Ito yung mga bagay na nangyayari sa kahit anong basketball team. Nagkakaroon ng injuries at nangyayari mga bagay niyan sa lahat ng oras. Kailangan lang harapin. So ibig sabihin, hindi po katapusan ng mundo kung meron silang injuries sa ngayon. Yun ang mensaheng gustong iparating ni Coach Tim. Totoo naman kasi yun eh. Hindi rin gusto ng players na dumaan po sila sa ganong sistema, sa ganong sitwasyon. Kaya para kay Coach Tim, kahit sayang, kasi malaking bagay kung magagamit natin sila Junmar at Edu, wala po tayong magagawa doon. Realistic lang yung approach ni Coach Tim. Tanggap po niya na ito muna yung meron tayo ngayon sa
Gilas. Kahit dapat andyan lahat kasi kalaunan, kapag okay na po ang lahat, makukuha din po nila yung gusto nilang makuha, di ba? Kung kulang sa players or injured ang dalawang Gilas na si Junmar at AJ Edu, sinasabing hindi rin maganda ang lagay ng kupunan ng Hong Kong sa kasalukuyan. Base sa report ng Inquirer, ginambala din sila ng injuries dahilan para palitan ang ilan sa kanilang players. At dahil sa kanilang pagpapalit, ano ang nasa isipan ngayon ng head coach ng Hong Kong sa pagharap nila sa Gilas, Pilipinas? Tutukan po natin si Coach Yao sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Ang layunin ng kupunan ng Hong Kong sa kasalukuyan, maglaro sa kanyang tahanan at subukan paliitin yung agwat, subukan maglaro ng magagandang laro. So yun po yung nasa isipan ng Hong Kong coach, yun po yung kanyang goal sa kasalukuyan. At doon po tayo sa paliitin ng gap. Maaring sinasabi po niya dyan is yung panghihinayang na sana buo kami kasi ang lakas-lakas din ang kupunan ng Gilas, di ba? Hindi biro ang Gilas. Pero ang problema nga po kasi dyan, puro injury din po sila. Dahilan para ora de peligro na magpalit po sila ng players. Yun po yung masakit sa Hong Kong Nationals. Pero alam naman natin na kahit nakalalamang po yung Gilas sa Tikas, hindi po sila papakampante dyan. Kasi may kasabihan po na bilog po yung bola, di ba? Baka masilat po sila dyan eh. At alam din po yan ni Coach Tim Cone. Kung tutusin, pareho lang naman silang may injured players. Siguro sa tindi lang ng Tikas talaga ng Gilas. Yun ang alam natin na hindi kayang sabay ng Hong Kong squad kahit kasama nila si Duncan Reid. Matapos ang bakbakan sa Hong Kong, babalik ang Gilas Pilipinas sa bansa para harapin ang Chinese Taipei. Sa kanilang nalalapit na paghaharap, sinasabing paborito ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Pero isang tabi muna natin ang pagtalakay sa isyong yan. Bigyang pansin muna natin ang tickets at presyo po nito, kung saan ito pwedeng bilihin ng ating mga kababayan para mapanood ng live ang bakbakan ng Gilas at Chinese Taipei. Magkano nga ba ang presyo ng bawat isang ticket sa ngayon? Ang tickets ay mabibili sa SM Tickets ayon sa report ng Rappler. Yung VIP A ticket, nagkakahalaga po yan ng 5,450 pesos. Yung VIP B, nagkakahalaga po yan ng 4,350 pesos. Yung Patron A, nagkakahalaga po siya ng 2,000 pesos. Yung Patron B, nagkakahalaga po siya ng 1,650 pesos. Yung lower box A, nagkakahalaga din po siya ng 1,350 pesos. Yung lower box B, nagkakahalaga po siya ng 1,100 pesos. At yung general admission, nagkakahalaga po siya ng 350 pesos. Again, ayon po sa report ng Rappler, mabibili po yan sa SM Tickets. So kung wala pa po kayong hawak na tickets at gusto nyong mapanood ng live sa venue sa PhilSports Arena, go na po kayo. Dala ang halaga ng perang angkop sa gusto nyong pwestuhan. Anyway, bago tayo tuluyang magpaalam, i-shoutout po natin si Sir Edgar Malinaw. Sabi niya, ang linaw po sir from Bicol. So shoutout po sa inyo, Sir Edgar Malinaw. Maraming salamat po. Si Sir Rodante Salvador, sir, maraming salamat. Maraming salamat sa malimit na pagdaan. Napapansin ko po kayong lahat. So again, tanggapin niyo po ang isang taos-pusong pasasalamat. Si Happy Life, sabi niya, silent watcher here. I have been your subscriber since last year pa. Wow, salamat. I like your content, sir. Honest and properly researched and no clickbait. Maraming salamat kay Happy Life. Again, shoutout din po natin sa Sir Nemencio Francisco. Maraming salamat po, sir, sa inyong malimit na pagdaan. Si Ma'am Belen Canyo, shoutout din po sa inyong Ma'am Belen. Sabi niya, thanks sa update, sir. Laban Gilas, God bless our Gilas team. Maraming salamat po, Ma'am Belen Caneos. Si Sir Arman Candelario, maraming salamat po, sir. At shoutout po sa inyo sa Bolinao, Pangasinan. Shoutout po sa inyo dyan. Si Sir Juanito Dailo, araw-araw napapansin po natin si Sir Juanito Dailo. Again, sir, maraming salamat po sa inyo. Hindi po tayo magsasawa na batiin po kayo. Si Sir Arnold B, isang regular viewer din po natin. Sir Arnold, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Hindi po natin kayang bayaran ang suportang ibinibigay niyo po sa atin. Si Pekong, sir, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo, taga Tinambakan, Samar, Calbayog City. Sir, maraming salamat po. Si Sir Leo Pahutan, sabi niya, shoutout din po, sir. Always waiting for your legit update. Maraming salamat po, sir. Sir Leo Pahutan. So guys, again, maraming salamat sa support and rest assured na hindi po tayo magsasawang magbigay ng lehitimong balita sa basketball. So guys, maraming salamat.